Good afternoon, sir. My name is Soraska Christian Vince, BS Criminology, Block C. And my topic for today is perform final survey of the crime scene. So, what is perform final survey of the crime scene? Ito yung ensure that evidence has been collected and the scene has been processed prior to release. So, ang final survey o huling pagsusuri ng crime scene ay dapat mahalagang hakbang upang matiyak na ang lahat ng evidence ay na-collect o na-process ng maayos bago ito opisyal na i-release o isara. The investigator in charge should ensure that A. Ang bawat bahagi ng lugar ng isang crime scene ay maingat na masuri at ma-inspection. B. Lahat ng mga evidence na nakolekt ay maayos na may tala at mabilang. C. Lahat ng ginagamit na materials na ginagamit sa investigation ay maayos na alisin sa lugar na yon. D. Iulat ang anumang panganib sa isang lugar o sa isang crime scene. E. I-release ang crime scene ayon sa tatamang proseso ng jurisdiction. Discussion. Conducting a scene walkthrough ensured that all evidence has been collected, that material are not inadvertently left behind, and that any dangerous materials or conditions have been reported and addressed. So sinasabi dito na ang scene or walkthrough ay tinitiyak na kompletong pag-collect ng isang evidence upang maganapan ang pagtugon sa anumang panganib. Documentation of the crime scene. Report and other documentation pertaining to the crime scene investigation shall be complied into a case file. So kumbaga ang lahat ng ulat o documents ay tungkol sa crime scene ay kailangan pagsamahin sa isang case file upang magsilbing talaan ng evidence at aksyong isinagawa. Tungkulin ng investigator na tiyakin na kompleton ito para sa maayos na pagsusuri. The investigator in charge should obtain the following for the crime scene case file. So A. Initial responding officers documentation. Kumbaga ito yung mga observation, ulat, or mga aksyon na ginawa nila sa lugar ng incidents. B. Emergency medical personnel documents. Ito yung mga information tungkol sa kondisyon ng biktima. C. Entry-exit documentation. Ito yung kung sino-sino ang mga pumasok at lumabas sa isang crime scene. D. Ito yung mga photographs or mga videos. E. Ito yung mga crime scene sketches or mga diagrams. F. Evidence documentation. Ito yung dapat naka-detailed ang mga evidence na na-collect, kung saan ito nakuha at kung paano ito na-process. H. Others responders documentation. Ito yung mga tumutulong sa incident. Example nito is yung mga bombero o kaya naman yung mga forensic team. H. Record of consent form of search warrant. Kung ba pinapakita dito na legal ang investigation o paghahanap sa isang crime scene. I. Reports as forensic technical reports should be added to this. Kumbaga dinadagdag sa case file
kapag available na ang mga ito. Notes: the above list is limited to crime scene documentation. This should not be considered a comprehensive list of documents involved in an investigative case file. So, layunin nito na matiyak na ang ulat at documents tungkol sa crime scene ay maayos na mailagay sa isang file at may mabigay daan sa isang tamang pagsusuri ng mga ginamit sa investigation ng mga ginawang investigation. The initial response to an incident shall be expeditious and methodical. Upon arrival, the officer shall assess the scene and treat the incident as a crime. So, kumbaga, yung magiging first action sa isang incident ay dapat mabilis at maingat. Ang mga opisyal na susuriin ang lugar at ituturing itong crime scene. Dapat nilang suriin mabuti ang mga tao, sasakyan, mga evidence, mga nangyari at kalagayan ng kapaligiran. The safety procedures and physical well-being of officer and other individuals in and around the crime scene are the initial responding officer first priority. So, dapat maging maingat upang maiwasan ang panganib sa isang crime scene. Dapat matiyak ang kaligtasan ng biktima, saksi, at mga tao sa lugar. Kailangan din nila na suriin ang lugar para maiwasan ang panganib at maging kontrolado ang isang sitwasyon. Kung kinakailangan na dapat nilang ipaalam sa mga supervisor nila at humingi pa ng karagdagan backup o mga tulong. Scene assessment allow for the development of a plan for the coordinate identification. So, ano nga ba yun? Kumbaga dito na ang pagsusuri sa crimes, sinasabi dito na ang pagsusuri sa crime scene ay mahalaga upang maayos na maplano ang bawat takbang sa pag-collect ng evidence. At pag-collect ng evidence at pagtukoy ng mga saksi. Isa rin itong pagkakataon para magpalitan ng mga information sa mga law enforcement personnel upang maplano ito para sa isang investigation. Initial documentation. The scene walkthrough provides an overview of the crimes of the entire scene, identifies any threats to scene integrity, ensure protection of the physical evidence. So ang ibig sabihin nito, ang pagsusuri sa crime scene ay mahalaga upang matiyak na ang lahat ng evidence ay protektado at anumang banta sa integridad ng lugar ay matutukoy agad. Ang mga ulat o larawan na ginagamit upang magsilbing evidence sa mga nangyari. During the scene walkthrough, the investigator in charge should avoiding contaminating the scene by using the established path of entry. So, ang ibig sabihin nito ay ang walkthrough ay mahalaga para tiyakin na maayos ang pag-collect ng isang evidence at naipapasa ito sa tamang paraan. At ang documentation ay magsisilbing permanent record ng isang crime scene.